ano ang pwede mong i-deliver na hindi nila kayang i-deliver. Because once you have that, you can command your own price. Wala siyang pwesto, nasa bahay lang siya. Ang kinikita nila ay 6 digits. Videos that will make you wealthy and debt-free. Talentado ka ba sa pagluto o sa pagkain? Seriously, kung may passion ka talaga sa pagluto, alam mo, you can start your own business, no? Kahit kayo ay nasa bahay lang. Kaya nga ito tinatawag na home food business. At kung paano gagawin yan, let us watch this video. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Sa episode na ito, pag-uusapan natin on how to start your own home cook meal business at home. Alam mo, ang pagkain talaga hindi mawawala. Huwag niyang sabihin ay panahon na ng pandemic yan. Ngayon ay kumakain. Yes, kumakain na sa labas, pero marami pa rin ang bumibili ngayon sa mga tinatawag nating magagaling magluto. And by the way, sa episode na ito sa bandang dulo, papakita ko po sa inyo, meron pong nagluto ng isang dish na nagdadala sa kanya ng mga 100,000 lang kada buwan. At kung ano yan, malalaman yan later. So, ang fact na po, ang reality is marami talaga ang gustong kumain. Ang Pilipinong hilig talaga kumain. Kaya nga, people are looking for better, healthier options. They want convenience, di ba? Ayaw nila magluto. And syempre, this is also another way to support the local economy, yung mga tinatawag na MSMEs. Kung ikaw ay papasok sa negosyo na ito, bibigyan kita ng short business plan, okay? Business idea. Kaya nga, itong episode na ito, napakahalaga. Ang target market po natin dito yung mga taong busy, at the same time yung mga taong nagpa-party, or if not man corporate, or if not naman mga friends na who wants really to support you. Ang hinahanap po nila yung tinatawag na masarap, unique, bago, di ba, affordable na mga pagkain. Naghahanap na po yan. Kaya nga, alam mo kung ang mission mo is to provide healthy and affordable and convenient meal. Naku, panalong-panalo ka. At dapat vision mo, ano yung vision mo? Ang vision mo is to be the leading home cook meal business. So ito na po naman, ito na paano ka mag-uumpisa. Mag-set muna tayong tinatawag nating financial goals. Like for example, ang financial goal mo, kasi gumagawa ka ng business plan, kailangan meron kang target. Siguro ang target mo is 2,000 pesos a day, okay, on the first 3 months. So, more or less, that's around 40 to 50,000 pesos in a month. And the good news, once you start this type of a business, ang kita and profit margin sa mga food, nasa minimum yan, 40%, 50%, may mga iba 100% pa. When you say 100%, niluto nila ng 20 pesos, nabebenta nila ng 40 pesos. So, kita po nila is 100%. Grabe. And then, ang target po natin, pag gagawa tayong ganitong business, increase ang revenue by 25%, 15 to 25% on the first year. Yan ang target. So, bago tayo magpatuloy, syempre, batiin muna natin si Glenn Villarreal, 7764, si Sam Yu Guerrero, 3189, at the same time, si Mo, Joe, 8329. Ang daming Joe, tatlong Joe. So, right now, para makaset up ka ng home food business, kailangan meron kang sistema and workflow. Alam mo, very, very simple lang naman po. Because patatakbuhin nyo kasi karamihan itong negosyo nyo sa bahay lang. May kitchen na kayo. Kailangan i-prepare mo lang ang menu. At the same time, may deliver lang maayos ang iyong produkto. So, next question is this. Manpower naman, Chinky, ano naman kailangan ko? Para sa ganito, kailangan mo lang naman talaga mag-uumpisa honestly. Ikaw mamalengke, ikaw maghuhugas, ikaw yung magluluto, ikaw yung magbabranding, ikaw lahat. That's the start. Or if not naman, kumuha ka ng isang assistant lang to be able to help you to do the marketing at the same time sa pagluluto po, sa preparation. Now, let's talk about resources. Anong bang kailangan mo muna? Ang kailangan mo, syempre, definitely kitchen. May kusina ka naman. Lutuan, may lutuan ka naman, I'm sure. Ang kailangan mo na lang right now bilhin. Kaya nga maganda ang home food business kasi nga, ang maliit lang kapital, ingredients lang bibilin mo. Kung cooking, kailangan mo ng flour, sugar, diba, sweeteners, yung mga yun, kung talagang ang gusto mo naman ibenta, pagkain, mamamalengke ka. After that, consider mo rin syempre packaging. Packaging. Paano mo ipapackage ang iyong produkto pag naluto ka na. And then after that, syempre, magko-costing ka. Magpa-pricing na po tayo. And probably some of you are asking right now, Chinky, paano ba mag-pricing ng produkto? Ito, number 1 tip ko po sa inyo, mag-market research ka.
mag-SWOT ka. When you say SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. No, analyze mo muna yung strength mo, yung weakness mo, opportunities, and threats mo compared to your existing competitors right now. Analyze mo muna. Pangalawa, alamin mo naman yung cost mo. Siyempre, magkano ang raw materials mo, pagluluto, mantika, gasol. Siyempre, pagkatapos yan, delivery cost, ilalagay mo, ifa-factor in mo yan. Siyempre, pati packaging. And then number 3, alamin mo rin yung sarili mong USP, yung value proposition mo, your unique selling proposition. Ano ang pwede mong i-deliver na hindi nila kayang i-deliver? Because once you have that, you can command your own price. Kasi kung itlog at sa itlog lang, hindi ka pwede mag-command ng parehong price. Pero yung itlog, pag ginawa mong leche flan, iba na yun, di ba? And then, number 4, kailangan i-consider mo rin yung target market, yung kakayanan ng target market mo na bibili ng produkto mo. Yung mga mayaman ba, middle class ba, or let's say, yung ika nga ay nag-uumpisa lang. Diba? Kaya kailangan alamin mo yung pricing. And then, very important po, pagkatapos mo pang malaman mo na yung pricing mo, syempre, marketing na. When you say marketing, to create the awareness, pakilala mo na, you can use the best, is number 1, social media. Number 2, word of mouth advertising. Ang word of mouth advertising, patry mo muna yung product mo sa mga friends mo and then ask them to give testimonies and ipopost mo ulit sa social media. Magiging flywheel na po siya. When you say flywheel, paikot-ikot lang. May nagte-testimony, post sa social media. May nagte-testimony, post sa social media. And then last but not the least, ang i-consider nyo po, delivery service. Alamin nyo kung magkano delivery cost. Ito yung diskarte. Pwede nyo nang i-input ang delivery cost sa presyo mo para sabihin mong free delivery, or pwede hiwalay mo yung produkto mo tapos you charge delivery fee. Just to tell you that this really works, no? Order din po kami, no? Like for example, itong lasagna na ito, grabe nakikita nyo itong lasagna na ito, pag ganyan-ganyan lang, nako mga friendship. Ito wala siyang pwesto, nasa bahay lang siya. Ang pinakamaliit na tray niya na nakikita mo, 450, ang medium 1.2, pero yung party tray nasa 2,300. And mind you, nako, per month, nako, ang kinikita nila ay nako, 6 digits. Oo, as in, grabe. Nasa bahay lang yan at hindi sila magtatayo ng restaurant. Kaya ang galing talaga, alam mo, panalo-panalo talaga kung marunong kayo magluto. Pero finally, let me warn you, kung kayo mag-start ng home food business, things that you should not be doing para hindi kayo malugi. Number 1, neglecting food safety. Alam mo, pagka nasira po tayo sa client, kung gaano kadali mag-chismis ng mga magagandang balita, mas madali kumalat ang masasamang balita. Number 2, consistency of food quality. Kailangan po yan kasi baka hindi na umulit yan, di ba? The reason why I love to go to a Chinese restaurant, no, ito lang sabihin ko po sa inyo yung Manhan. Kasi kung ano yung kinain ko po sa pinaka main branch, pag pumunta ako sa ibang branch, consistent po ang food quality. Number 3, na pagkakamali, ignoring customer feedback. Pakinggan nyo yung customer nyo. Kung na-late ang delivery, kailangan meron na kayong spiel, meron na kayong dapat sabihin, or if not, dapat gawin para mapacify po ang mga nagagalit na customer. Lalo na pagdating sa pagkain, hindi pwedeng malate dahil nagugutom at ang taong gutom, galit. Mga friendship, sana naman na-enlighten po kayo sa episode na ito. You can start your own, may pwedeng leche flan yan at marami pang iba. Huwag lang kayong matatakot mag-umpisa. Alam mo, pag nag-uumpisa ka dito, you don't need much. Probably 5,000 pesos, 10,000 pesos, you can already start your home cooked meal business at home. Para madagdagan pa inyong kaalaman, guys, regarding this, alam na this, please do subscribe on this channel. Don't forget also to share this channel with others. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.